Guys, mag-aayos tayo ngayon ng motor. Ang motor na ito is Honda Bet 110. Yung old model, guys. Ayan. So dati ko na itong inayos, guys. And then na-standby ng matagal kasi nga marami ng service yung may-ari nito. Meron na silang Mio, merong XRM, at saka meron ng kotse. May mga truck na rin, guys. Pero since nung nakarnap yung motor nila na XRM, so ngayon plano na naman nila na buhayin muli itong motor na to. Kung titingnan nyo, guys, sobrang dumi na. Ayan. And then kinonvert ko na rin ito ng 4 pins na CDI, guys. Ito, pag ang brand, guys, pang XRM 125. And then kinonvert ko na rin siya ng pang full wave na regulator. Binago ko na rin yung wiring ng stator nito, guys, para mga full wave siya. So ang gagawin natin ito, guys, is yan, tinanggal ko na yung carburetor. Lilinisan natin ang carburetor. Pero ang carburetor na kinabit nito, guys, is pang XRM 125 na. So ako rin ang nag-convert nito, guys. Yan, kung nakikita nyo, yan, may mounting na yan. Kasi ang issue kadalasan nitong Honda Beat 110 ay overflow ang carburetor. So ang ginawa ko is kinonvert ko na lang siya sa pang XRM na 125 na carburetor. So ang gasolina nito, guys, is kailangan natin palitan kasi panis na. And then lilinisin natin ang carburetor. So gawin na natin ito, guys. Usah. Ano kapila ko naman din,
Ayan guys, tapos na natin linisin. So pwede na natin itong ikabit. Pero linisin muna natin doon sa pagkakabitan natin. I-drain lang muna natin yung gasolina guys kasi nga panis na itong gasolina na to. Tinanggalan pa lang ito ng spark plug guys. So ayan guys, tapos ko nang ikabit and then nalagyan ko na rin ng spark plug kasi wala siyang spark plug. So kumuha muna ako ng spark plug para nga mapaandar lang natin yung motor. Then nakabit ko na lahat guys. Then try natin paandarin kung aandar ba yung paglilinis natin ng karburador. So ayan guys, umandar naman. Medyo yung gasolina nito hindi ko na full drain yung laman ng tangke kasi nga sinalina na nila ito ng bagong gasolina pero hindi nila dinrain yung lumang gasolina, kaya may halong lumang gasolina guys, kaya medyo may time na hard start siya pag paandarin. Pero mawawala din to guys pag naubos na yung lumang gasolina and then napalitan na ng bagong gasolina. So kailangan lang nito is i-full tank. So guys, after natin napaandar kanina, may problema din ito sa wiring. Ayaw niya mag-start guys kasi yung battery kanina, wala siyang battery kanina. Yan, sinarge ko yan doon sa charger na yon, yun. And then after kong ikabit guys,
hindi siya nag-i-start. And then winiring ko na to dati guys. Okay na to, kondisyon na ito talaga. And then yun nga, na-standby lang ito ng matagal, mga almost 1 year din ata ito na standby. And then wala na siyang starter, ayaw na mag-start dito sa button. And then ang ginawa ko to dati guys sa pagwa-wiring is meron siyang, siyempre meron niyang sensor dito sa side stand. So tinanggal ko na lang yun guys, tapos nirekta ko na lang kasi nga sira na yung switch ng side stand. So kahit naka side stand siya guys, nag-i-start na siya. And then ang problema, ayaw niya mag-start guys. So tinest ko dito kasi bunutan ko lang guys ha. So sa pag-test guys, halimbawa hindi siya nag-i-start sa dito sa start button, una yung tanggalin is itong relay ng starter. And then of course tinitingnan natin una ang itong fuse box na to guys. Yan. So tinitingnan ko yan guys, wala naman siyang putol. Pati rin sa kabila walang putol. Pati rin ito guys, walang putol yan. Kaya sa pagda-diagnose guys, halimbawa ayaw gumana ang starter natin, una natin tatanggalin ito. And then check natin kung may supply ba na kuryente itong relay na to. So itong relay na to guys, may kuryente yan. Itong red na may lining na black, ito kapag sinusi natin yung ating susian, inon natin guys, is dapat naglalabas ito ng positive na kuryente. So i-test natin guys. On ko lang yung susi. Yan, tingnan mo, naka-on yung susi. On nyo lang yung susi guys. And then test natin. Lagay natin sa yan, sa number 10 sa DC. And then saksak nyo lang dito guys sa red na may lining na black. And then yung sa kabilang dulo naman, itong negative guys, yung black is dito sa negative. Yan, kung nakikita nyo guys, ayan, meron siyang kuryente guys. So kung meron siyang kuryente guys, ang kabila naman yung i-test natin. Yan. So ang gagawin lang natin guys is i-off lang natin yung susi. Itong kabila guys is negative trigger to. Ito yung dumadaan. Itong yellow na may lining na red. Ito yung dumadaan sa switch guys. Ito yung trigger niya guys. Yan. Then adjust ko lang muna yan. Ayan. Ayan. Then dapat guys, ito guys, tingnan, tinanggal ko na itong start button niya. Pag pinindot natin yan guys, ayan, dapat pumapalo yan. So ang nangyayari, wala siyang reading. So ngayon wala siyang reading. Ang babaybayin natin guys, itong wire na ito. Itong wire na ito, babaybayin natin yan papunta doon sa dito. So since nirekta ko na siya guys, hindi na ito yung stock na wiring niya kasi nga nasira yung tawag nito, yung sensor ng side stand. So nakita ko guys, yung wire na nilagay ko kasi nga naka-standby ng matagal. Ito pala ang problema guys, oh. Ayan. Daga ang salarin guys. Kasi nga natambay ito ng matagal. Tapos dito sa ilalim ng makina, ang daming ipot ng daga guys. Tapos kung titingnan nyo guys, oh. Ayan. Nakita ba sa video? Ayan. May ngat-ngat ng daga guys.
So kailangan ko pa itong baklasin para na makabit tong wire na to papunta dito guys, kasi dito sa ilalim siya banda na puputol. Ingat-ngat ng daga. So ayan guys, napalusot ko na lang dito. Ayan. Nalusot ko na lang din. So idudugtong natin guys. So, binahayan kasi ito dito sa ilalim guys ng daga guys. Yan, kung titingnan nyo yan, nisprehan ko ng ito guys, tapos yan ang lumabas. So, kaya nagkaka-problema ang wiring nitong motor na to, kasi nga ningat-kat ng daga guys. So ibalik na natin. So try lang natin temporary lang. Ito ang kabit. Then itabit natin tong relay ng starter. Yan. Then try natin i-start. Yan guys, mandar na siya. Yun lang yung problema guys, daga lang yung dahilan. So ibabalik ko lang to guys. Okay na to. Off naman. So guys, tapos ko nang ikabit yung naputol na wire na kinagat ng daga. So try natin i-start guys, pero tinanggal ko kasi yung battery dito. Ayan. So paki-start na, kasi ako nang hahawak ng cellphone. So ayan guys, umaandar. And then guys, isi-share ko din sa inyo, kasi merong iba na halimbawa kung battery operated na yung CDI kagaya nito is hindi raw aandar kapag walang battery. So kung tatanggalin natin yung wire guys, ayan, tinanggal ko na yung positive wire sa battery. So umaandar pa rin yung motor natin. Kasi nga, yung battery operated, aandar pa rin naman yan kahit walang battery. Ano? Kasi guys, yung nagso-supply sa CDI is yung stator, yung charger ng battery, yung nagso-supply sa CDI ng kuryente. Pero dapat yung kuryente na yun guys is naka-convert na siya sa DC, kasi pag hindi naka-convert sa DC yung current na lumalabas doon sa stator, ay pugak yung mangyayari na andar guys, hindi siya magha-high RPM kasi nga yung kuryente niya hindi stable. So dapat ito guys, pinol wave ko na to, binago ko na rin yung wiring, yung winding doon sa stator, tapos yung nilagay kong rectifier regulator is pang Skygo 125 or pang Skygo 150. Ito yung magandang klase guys na regulator, rectifier regulator. And then ang sikreto ko lang guys, para talaga yung lumalabas na kuryente papunta doon sa charger ng, kumbaga ito yung nagsa-charge guys, papunta doon sa battery, para malinis na talaga yung kuryente niya, ay nilalagyan ko lang siya guys ng
ano, capacitor. Maliit lang na capacitor guys. Yan, 35 volts, 450 UF. Yan lang yung nilalagay ko guys. Sa paglagay naman ito guys, madali lang. Kasi yung sign, ito guys, ayan, itong sign na negative guys is i-connect nyo lang sa negative wire. Ito, sa Honda guys is green yung negative wire. Connect nyo lang guys, tulad nito. Then yung isa, yung positive guys, is i-connect nyo sa accessories wires. Yung kulay itim na wire. Kasi ang accessories wire ng Honda ay itim. So yun lang guys. Ang sikreto ko, para kahit walang battery guys, ay maayos pa rin aandar yung motor. So guys, sana may natutunan kayo sa video tutorial na ito. Please, kung bago ka pa lang nanonood sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pinutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa bagong video na aking i-upload. Maraming salamat guys. God bless.